tao dito yung iba naka-t-shirts na lang. That is my vibe, but it's cute. Din sa ibang cities ng China. And it's nice. Finally back here sa Daban. So ko talaga guys, nandito yung last night natin for this Shanghai trip. Ganda dito talaga. I think sulit naman yung binayaran natin dito sa +1. That's the metal hands. Hopefully next time makabalik tayo ulit dito. So ayun guys, punta na tayo sa airport. Let's go! Hi guys! Day 13 here in China. So I'm back here guys sa Shanghai. Actually nakarating ako ng hotel kagabi mga around 11:30 PM na guys. Grabe yung pagod ko. That's why hindi na ako nakapag-vlog after and super late akong nagising kasi gusto ko lang talaga matulog ng mahaba kasi sobrang pagod ko guys kahapon. So anyways, it's almost 2 PM na and yes, late ako lumabas talaga for today kasi sinadya ko na talaga na ganun kasi well, hindi ako magigising ng umaga tapos syempre magpe-prepare pa, nag-backup din ako ng files ko kasi guys, kasi punong-puno na yung memory card ng Osmo Pocket 3 ko. So yes, actually very chill lang naman tayo today since this is like our last full day talaga dito sa Shanghai. Hindi na nga full day pero I'm pretty sure na gabi din naman ako uuwi. So balance lang din naman no guys. So yung itinerary ko lang for today, I'm just planning to explore Anfu Road. Part pa rin naman siya ng French Concession pero hindi ata ako nakarating doon nung last time na pumunta ako doon, 'di ba? So lakad-lakad lang. Let's see kung ano yung makita natin doon, mga pwede nating i-check out ng mga boutiques, cafes, and all. And yes, for gabi guys, ang bala ko kailangan mapuntahan ko na yung Manor Coffee na may view ng Daban. Kasi Diyos ko, ilang araw ko na dapat gusto puntahan yun, hindi ako nakakarating talaga doon. So hopefully open na yung way doon kasi nung last time na dapat pupuntahan ko siya, hindi talaga siya open. So baka naman okay na siya ngayon. So yes, the weather is nice here. It's 25 degrees pala, para buti na lang mahangin-hangin. Medyo mas mainit na ngayon ha guys, compared nung mga nakaraan. But still, I'm wearing a jacket pa rin naman in case. Kasi kapag gabi, nagda-drop talaga yung temperature. Kagabi yun nung dumating ako dito, around 50 degrees siya. It's Sunday pala, kaya hindi ganun ka-busy yung road, as you can see. Pero feeling ko yung mga famous spots dito sa Shanghai ngayon, matao siya. Naglalakad ako ngayon papuntang Tiantong Road Station kasi magte-train tayo going to Anfu Road. Parang aabutin din siya ng 45 minutes kasama na yung lakad doon and yung train. So let's go guys, samahan niyo ako sa adventure ko today. Diba guys, 25 degrees. Yung mga tao dito, yung iba naka-t-shirts na lang, tapos naka-shorts, pero yung iba may mga windbreaker pa, may mga jacket pa, light jackets na lang naman. So, I think pag mga ganitong weather na 25 degrees, tapos sunny, tapos mga ganitong 2 PM, and ganun. I think it depends pa rin naman sa tolerance nyo, if ever malamig pa to sa inyo or mainit. Actually, medyo mainit na initan na lang ako, kaso for the aesthetic guys. Line 10 tayo guys, bound for Anjodong Road. Dito tayo. We are now at the Shanghai Library Station. Now we need to find exit 1. Exit 1 is here. Oh, papuntang Middle Waihai Road pala to. Waihai Road. Okay, nakalabas na tayo dito. Shanghai Library Station, exit 1 for line 10. And we need to walk turn left lang kayo guys. Let's just walk straight from here. So chill. And guys, nandito na tayo sa may French Concession area. Ang dami pa guys ng area na hindi natin na-explore actually talaga. Dito sa may French Concession area. Gelato. Update, 2:51 PM and we're finally here sa Anfu Road. Now, let's start with the look now and flow. Ito yun siya guys. Good luck at baka madami kayong mapamili here. Look now and flow. There's a queue but let's try. These are really cute. But I don't think that is my vibe, but it's cute.
Ganda ng dress na to, guys. It's worth 198 RMB or around 1,700 plus. Like it all, guys. The first cafe, guys, is here as +1. Katabi lang siya ng Lucknow, actually. Ta-da! It's cute. Here's our order, guys. This is already worth 100 RMB for these two. Medyo pricey siya, ha. So, cheesecake. Ito. So, this is the plum sparkling cold brew. So, let's try it. It's good. Oops. Now for the cheesecake. It's actually good, guys. Hindi siya ganun katamis. I think sulit naman yung binayaran natin dito sa +1. By the way, sa order nyo pala, meron siyang kasamang 2 coins. So, not sure if nakadepend siya sa price yung coins. So, pwede nyo itong gamitin dun sa coin slot machine nila. Kasi may mga plushes dun, guys. So, if you got one, then you're a winner. We are done here, guys, sa +1. Para mag-ikot-ikot na tayo ulit dito sa Anfo Road. Ang ganda, guys! This road is really nice, especially if maganda yung weather. You can also shop at Salomon, guys. Anfo Road, guys, is still part of the French Concession. So basically, yung mga makikita nyo dito, mga trendy boutiques, cafes, ayan, basta mga shops. It's nice to walk around here kapag mga hapon. Bakit ang daming tao dito? Ano meron? This is another shop you can check here. Moon Moy. Ooh. Nice collection. Ooh. Cute. Kita naman ito, guys. Parang siyang playhouse for adults. Tayo sa taas. Ang cute! Oh, meron din silang mga merch. Cute naman ito. Cute. Meron pa siya sa taas, guys. But di na ako pupunta doon. Okay na to. Adidas! If naghahanap kayo, guys, ng magandang souvenir din dito sa Shanghai, pwede kayo pupunta dito sa Adidas kasi pwede kayo magpa-print ng sarili nyong ayan ganyan, oh. Made for you. Ang ganda ng shoes. I think dito lang to sa China, guys, yung ganitong design. Ganda. You can customize it pa. Oo, yung lace. Ganda din ang design nito. 809 RMB. Kawaii. 719. Bumili yan siya. Tingnan nyo. Diyos ko po.
By the way, we have to get back until 10 p.m. or probably tomorrow for the tax refund. Cafe de Marzo, let's try here. 753请食餐。 Kawaii. 谢谢. Here's our drinks. Yan yung 13 de Marzo. Magkatabi lang sila ng Adidas, guys, where I bought my Samba chain. So, diba? Cute. Let's try it. Kaso hindi na natin siya tanggalin. Ay, tinanggal ko na yung teddy bear. Try na natin siya. Yung flavor nito is rose lychee refreshing drink. Lasa mo yung rose. That's good. Kaupo lang ako dito sa gilid. Inaubos ko lang yung drinks ko. But anyways, kung pagod na kayo dito kakalakad sa Anfo Road, hanap lang kayo ng mauupuan. Then, you know, nood lang kayo ng mga tao dito na habang naglalakad sa harapan nyo. Okay lang yun. Yung ganyan. Oh. Hi! Update guys, 6:24 na and nandito ako sa Didi. Hindi mo na ako umalis kanina agad-agad after ko mag 13 de Marzo kasi need ko i-wait yung refund sa Adidas kasi bumili ako ng shoes, diba? So, meron, based dun sa nakuha ko, 11% guys yung refund na nakuha ko. Tapos, around 98 RMB yung na-refund. Yung ma-refund sa akin, hindi pa siya refunded. Pero may form kasi sila na ibibigay. And hindi kasi agad-agad na-apply yung refund. So, parang mag-wait ka at least an hour. Tapos, kukunin naman nila yung details mo. So, depende na lang sa'yo if wait mo siya ng after 1 hour or babalikan mo siya either tomorrow or mga after a few hours babalik ka dito. Kaso kasi, ayoko nang bumalik dito sa part na to kasi nga baka hindi ako makadaan dito later or tomorrow, diba? So, mas better if antayin ko na lang tapos diretso tayo sa Daban. So, eto nasa Didi na ako guys. Nag-Didi na ako kasi rush hour na plus medyo malayo din. I need to backtrack going doon sa pinanggalingan ko kanina na station, yung Shanghai Library Station, which is masyado siyang matagal, parang mga 21 minutes na walk. So, diretso na tayo sa Daban, tapos doon muna tayo tumambay, tapos punta tayo ng Manor Coffee after. Grabe guys, yung mga pagkain ko ngayon puro cafe lang. Cafe, tapos yung 13 de Marzo, hindi pa ako nagde-dinner or nagla-lunch talaga ng proper meal. Hindi pa ako nagpa-proper meal, but that's okay. As much as possible, gusto ko mapuntahan yung mga dapat ko pang puntahan. Although, guys, marami pa talaga sa list ko na hindi ko napuntahan for this trip. But, that's okay. Ganun talaga, guys. Hindi lahat ng nasa listahan nyo, usually mapupuntahan nyo siya. Kasi, may mga adjustments na mangyayari kapag nagta-travel kayo. But, yeah, I had fun here sa Anfo Road, actually. Diba, dito lang ako nag-spend ng afternoon ko. Pero sobrang natawa ako kasi from dun sa Dulong Road, naglakad ako papunta dito. Ang dami kong nagawa, ang dami kong napuntahan. Nakabili pa ako ng shoes. That's definitely optional, guys, ha. Bumili ako para souvenir, may charas. Tapos, malapit na lang to, guys, sa Wukang Road din. Pwede nyo pa tong lakarin hanggang Wukang Road. Pero kasi tapos na ako doon nung ginawa ko siya nung, I think, second day ba yun? Second day ba yun tayo ng Wukang Road? Parang ganun ko. Let's go! Guys, update, 7 p.m. and we're finally back here sa Daban. So, ayan, nakikita nyo napaka-ilaw dito, di ba? Ulit. And we are back here kasi gusto ko talaga, guys, nandito yung last night natin for this Shanghai trip. Kasi dito yung first night, malamang dito din dapat yung last night. Kasi iba, ang ganda talaga dito, guys, kapag gabi sa may Daban na area. Yan siya, o, tingnan nyo. Ang ganda diba ng buildings? Haba pa yan, guys. Doon, ang ganda. And of course, if magpapapicture kayo dito, guys, marami dito nag-o-offer ng mga street photographers. So, nasa sa inyo na lang yan. Nandun yung Shanghai Financial Center. There's the Oriental Pearl Tower. To, maraming tao dito. Kasi super famous to na tourist spot. Ang ganda, grabe. Nasasipang sa ako kagad sa Shanghai. Tayo dun, guys, sa taas. Ang ganda dito talaga. Buti na lang, guys, hindi na siya ganun kalamig. Unlike nung first night na punta natin dito na super lamig talaga nun.
To kasi medyo ano na padulo na to ng April guys. So medyo magta-transition na to talaga in the next few days na rin siguro. In the next days to summer. Grabe guys, as expected, sobrang daming tao pa rin talaga. Wow. Actually guys, di kayo masyado makakatambay dito sa Daban kapag gabi and especially during weekends kasi daming tao dito. Like mapa-locals man yan tsaka tourist. Maraming tao talaga dito kasi nga naman maganda talaga yung view dito guys. So yun, asahan nyo na yan if pupunta kayo dito ng mga ganitong oras and araw. But damn! The view though! Wow! Guys, nabiktima na naman yung auntie nyo ng ng nung pa-picture. Anyways, nagpa-picture ako with view of the Pearl Tower. Nang gabi naman yung edition naman natin. Para may iba naman, diba? So, ipakita ko na lang guys sa inyo yung picture sa screen. So, I paid 100 RMB for 4 photos. Grabe, Diyos ko po, ang mahal. But, yes, ganun talaga. Solo traveler tayo. And para mas may matino tayong picture doon sa, may Pearl Tower na view pala. So yeah, we are now walking towards Manor Coffee guys na branch na may view ng Pearl Tower. It will be at least mga guys, mga 25 to 30 minutes walk siguro. Depende na lang yan sa pacing nyo. So, let's go! Dito pala yung entrance ng Daban Sightseeing Tunnel if you wanna do it. Ayan. Pero ako guys, dara-diretso lang tayo papunta dun. Doon na guys yung papuntang Nanjing Pedestrian Road. Yan, sa kabila na yan. Bilang side. Yan yung sa Omega. Grabe, ang ganda! Naglalakad pa din ako guys. Sana lang tama tong pinupuntahan natin, no? Mag-dinner na sana ako. Kaso mas gusto ko unahin muna yon para matapos na siya. Kasi ilang days ko na siyang gusto puntahan. Laging hindi natutuloy, diba? So, hopefully this time mangyari na. So, iniisip ko, after ko dun guys, babalik ako ng Nanjing Road. Doon sa pedestrian. Pwede ako mag-dinner doon ulit sa washing. Pwede, or pwede naman sa iba if may bukas pa. Pero, yun. Para makapag-last explore pa tayo dyan sa Nanjing Pedestrian Road. May bridge na dito. May ilaw yan siya. And dadaanan ko na to guys. Nung nakaraan. Ganda ng view dito sa gabi. Ito nga yung dinaanan ko nung last time. Yung dapat pupunta ako. Nakatawid na tayo sa bridge. Ngayon naman dito na tayo dadaan. Guys, we are back here sa bridge na to. And look at that view as well, di ba? Ang ganda. Dito tayo galing nung nakaraan. Kaso nga, yung area na yan, which is dapat yung dadaanan natin, is closed. Kasi inaayos pa nila. Wow, ganda din dito pag gabi. Okay, turn right. Ayan, open na siya. Ang ganda, oh. Bango. Ito talaga yung daan. Kaso nga close to nung nakaraan, 'di ba? Ang ganda dito, guys. Buti naayos na din siya agad. Ito yung inaayos nila. So fully opened na nga siya. I think we are near na, guys. Naaamoy ko na yung kape. And madaming tao dito. And yes, meron nga siyang view. And actually, we are here na. This is the Manor Coffee. Let's go! And guys, I ordered a matcha latte. So this is worth 20 RMB. So lang yung in-order ko dito. And ito na siya. Ito yung Manor Coffee na sikat dito guys. Because of the Oriental Pearl Tower. Yan. It's currently 8:54 PM and wala. Chill lang muna tayo dito guys. Kasi syempre last night na natin to. So sagarin na natin. Parang gusto ko sa labas. Lumipat ako dito guys sa labas para mas clear yung view natin ng Oriental Pearl Tower. Look. O, diba? Ayan. Ang dami ding nakaupo. Chill-chill lang.
Okay guys, we are done here. So ngayon, balik tayo. Maglakad tayo papuntang Nanjing Road Pedestrian Street. Hi! Ganda ng view. Alam nyo guys, huwag kayong mahiya dito mag-set up ng mga tripod. Kasi nakikita nyo yan sila. May mga tripod din yan sila. Unless, yeah, done already. Photo? Yeah, done already. Finish. Shit. May mga nag-offer ulit ng photos dito. Actually, maganda dito guys magpa-picture kasi mas malapit dito yung Oriental Pearl Tower compared doon sa may Daban na area. Dito sa North Ban, mas okay. Oh, ganda din ng view, no? Ay, akit na tayo dito sa taas muna. Ang gusto ko siya makita from. Guys. Review siya. Ang ganda. Ay, mas maganda dito sa taas ng Manor Coffee. Oh. Mas malapit yung view. Look at that. Guys, 10:12 PM na. Hindi na pala ako dumiretso ng Nanjing Road kasi masyado na siyang late. At saka pag pupunta ako doon, feeling ko ang dami ko na namang papasukan na kung ano-anong mga shops. Diyos ko po. So, ang ginawa ko, since malapit lang naman yung hotel area ko doon pala sa pinuntahan ko na Manor Coffee, parang nag-backtrack lang ako. Tapos papunta dun sa Ray or Roy Coffee. Ayun, parang 15 minutes lang. Yan yung hotel area, yung Yuhang. Punta ako dun guys, kasi doon na lang ako magdi-dinner. Dito tayo tawid guys. Diyos ko, wala pala dito ang stoplight. Takot pa naman ako tumawid. Nakatawid siya! Diyos ko. Oh, it's still open. Anyang! So, ito yung name guys ng restaurant na kakainan ko. Lanzhou Lamyan. Ito lang naman guys, yung in-order ko dito, stir-fried pork with green peppers. Tapos nag-add ako ng fried egg. Para naman may rice tayo for today's video, di ba? Buti bukas pa sila and it's already 10:20 PM guys. Yan. Ako lang yun ang tao dito. Pero ang lapit nito sa hotel. Yung fried rice nila dito na in-order ko nung nakaraan, masarap siya guys, yung egg fried rice. Meron din silang wontons, other noodles, may beef noodles sila dito. Pero feeling ko kasi super heavy na siya for me, especially na malalaki yung serving ng noodles nila dito. So, ayun, mag-rice lang muna tayo kasi hindi pa ako nag-rice for today guys. My God, matutulog tayo. Laman lang ng katawan ko, kape, yung 13 de Marzo na drink, tsaka yung matcha. Oh my God. This is our last night na guys. Pagbalik ko sa hotel, mag-e-empake na ako. Here's our food guys. Grabe, ang laki na naman. Ang dami na naman ng serving. But I think sulit naman siya for 25 RMB guys. Kasi ito, extra add-on to. I think this is 3 RMB. Kasi ito, 22. So I think sulit naman siya if you want a rice. So stir-fried pork siya with ganyan. Good morning guys, this is our last day here in Shanghai. Today is April 27, almost 11 AM na guys. Kasi yes, nag-ayos ako ng gamit ko kasi nga check-out time na. 12 noon naman yung check-out nila. So you have enough time para ayusin yung mga gamit nyo dito. Kasi nagkilo-kilo pa ako. Kailangan ma-make sure na nasa sakto lang. Hindi talaga siya susobraan. Medyo mahirap siya guys. So yes, mag-check out na ako guys. And plano ko iiwan ko muna yung mga luggage ko sa reception. Then balik ako dito ng mga 3 PM siguro para kunin na yung luggage tapos punta na ako sa airport. Guys, magdididi na lang ako papuntang airport. Kasi kung mag-commute pa ako guys, medyo hassle siya. Especially na dalawa yung luggage ko. Look at that. Yung mga train stations pa naman dito guys sa China is kailangan yung ipa-security check yung mga gamit nyo. So bubuhat-buhatin nyo pa siya dun sa security check and all. If you don't mind, pwede naman guys, carry lang. Basta mag-alat kayo ng time if ever magbe-metro kayo papuntang airport kasi it will take more than 1 hour din siya ata. 1 hour to more than an hour. Pero yun, double check ko na lang din later. Ganun din naman kapag magdididi ka, parang wala pang 1 hour. Although, syempre, mas mahal siya talaga. Nag-check ako kagabi, parang mga nasa 1.3 siya. So, check ko later if magkano yung aabutin from here going to the airport. 6:20 PM pa yung flight ko, guys. So, mayroon pa akong time. At least siguro 3 hours para maggala-gala pa. Pero yung plan ko lang naman is magla-lunch muna ako guys. Paglabas ko dito, maghanap ako ng KFC. Kasi gusto ko mag-KFC ulit bago ako umalis dito guys sa Shanghai. Then after that, magko-coffee shop na lang ako kasi madami pa ako actually coffee shops na hindi napuntahan dito sa Shanghai na nasa list ko. Siguro kahit isa na lang doon puntahan natin. And if may time pa, let's see kung saan pa tayo makapunta. But so I had a great stay here guys sa Yuhang Hotel. So if you're looking for a budget-friendly na hotel dito sa Shanghai guys,
which is okay naman siya, comfortable naman. So, okay yung location. Isang line lang din papuntang East Nanjing Road. Kung pupunta kayo ng Nanjing Pedestrian Street, tsaka one line lang din, guys, going to Yuyuan Garden. So, maganda talaga yung location na to. Actually, dapat, ito talaga yung unang na hotel na pagsistayhan ko nung unang nakahanap ako, guys. Which is yun din yung nasa itinerary ko nung sinabit ko siya. I changed my mind that time kasi medyo hindi ako sure if okay ba talaga siya. Kasi wala akong makita masyadong reviews kasi guys online. I mean sa TikTok mga ganon. So yun, napunta tayo sa Jinglai. But okay din naman guys sa Jinglai, especially if you're looking for a spacious hotel naman na medyo modern talaga. Kasi ito, medyo may pagka-old vibe siya but still comfortable. Especially if you're going to get this room guys. Mas maganda to kasi mas malawak siya. If you have the budget naman, even if you're a solo traveler, I say na go for it. Ito okay to for solo, okay, mas better din siya for couples or if may kasama kayo guys. At least 2 okay sa room na to and budget friendly lang din naman siya. Again, pwede nyo to guys i-book sa Agoda and you can use my Agoda discount code which is Agoda Luisa for up to 8% off. So yun, let's go mag-check out na tayo. Bye-bye. Bye-bye. Let's go na. 11 AM na guys, nakapag-check out na ako and naiwan ko din yung gamit ko doon sa reception. Free lang naman siya. So 11, 12, 1, 2, 3. I still have mga 4 hours. Siguro para wag natin masyadong sagarin para maglakad-lakad. Siguro balik na ako dito ng 2:30 PM para sakto makasakay ako ng DD ng 3 PM guys. So let's go. Weather ngayon is 25 degrees and mainit. So kahit hindi na kayo mag-jacket sa labas, pero may mga naka-jacket pa din naman, guys. It's very hot. Nandito na ako sa KFC, guys. Ito lang naman yung branch dito sa yung sa kabilang side ng Tiantong Road Station. Order na ako, same order lang, 42.90 RMB. Lunch, guys. Brunch na siya actually. Kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. So, same order lang, except hindi ako nag-coffee. Lemon tea muna kasi magka-coffee naman ako, guys, mamaya. So, ayan. Kasi, guys, masarap yung KFC nila dito. So, make sure na pupunta kayo ng China. Tikman nyo yung KFC nila and make sure to get their tart. Masarap siya, guys. And itong original chicken, masarap din. Also, this. Actually, lahat masarap siya. Ng tart nila. Nandito na ako sa Tiantong Road Station, guys. Sakay tayo ng Line 12, papuntang South Shaanxi Station ba yun? Pupunta tayo ng Xintiandi kasi may pupuntahan ako na coffee shop doon, which is yung Metal Hands. So, yun na lang yung gagawin natin, guys. Nandito tayo sa Line 12, bound for Qixin Road. Here. Dito tayo sa exit 4. Exit 4. Exit na tayo, guys. May Uniqlo dito na malaki. Actually, no last time, dun tayo lumabas. Oh, ito yung Cathay. So, dito tayo. Turn left lang. This is also a nice road to explore, guys. Maraming shops. May mga coffee shops ulit. Mas peaceful ngayon dito, guys. Kasi it's weekday, it's Monday. Maganda maglakad-lakad dito, guys. Kasi wala masyadong tao. Ito yung maganda kapag weekdays talaga. Monday to Wednesday yan, medyo okay pa yan. Pero kasi Thursday, Friday to weekends, it's packed. Part pa rin to, guys, ng French Concession. Nandito tayo sa may Nanchang Road. We are here, guys. That's the Metal Hands, which is yung branch nila dito sa may Nanchang Road. Let's go. Oopsie. We're gonna try their Metal Hands pistachio, guys, which is worth 42 RMB. Okay, here it is. It is
So ayun, thank you so much Lord and thank you so much guys. And nakarating tayo dito sa China. Grabe. Nasa bucket list ko talaga to this year and gusto ko siyang gawin ng mga around April while still malamig pa. So sana guys makarating din kayo dito sa China, sa Shanghai or pwede din sa ibang cities ng China and ma-experience nyo din guys yung culture ng China. So yun, hopefully next time makabalik tayo ulit dito. So ayun guys, punta na tayo sa airport. Let's go! A few moments later. Guys, update, it's currently 2:43 p.m. and nandito na ako sa Didi. We are now heading to the Shanghai Pudong International Airport, Terminal 2 kasi doon yung terminal ng flight ko. Kasi meron ding Terminal 1 guys. So ako Terminal 2. So yung travel time will take at least 48 to 51 minutes depende sa traffic. Tapos yung babayaran ko guys is 124.60 RMB. So nasa 1,100 plus siya guys. So anyways, okay na yun kaysa sa mag-commute pa ako na medyo alanganin na rin yung time. And yun nga guys, dalawang lines yung sasakyan ko if ever mag-commute ako from here like train. So, dalawang beses ako magpapa-security check. And masyadong mabigat guys yung luggage. Okay na yun, nag-commute na tayo nung papunta from the airport going to the hotel. Ngayon naman, okay na yung mag-didi na tayo for convenience kasi sobrang nakakapagod na guys. And, you know, meron din ako kaya, ayun. So, ayun na. Goodbye, Shanghai. Grabe, ang init na talaga guys. Like, ramdam nyo na yung init. It's 29 degrees na. Grabe, pa-summer na siya talaga dito. So, swerte pa yung unang punta ko, which is April 14. Yun, yung mga week na yun guys. Tsaka yung past few days, okay pa. Malamig pa siya. Even if guys tanghali, kasi may hangin. So, hindi siya ganun ka-init na katulad ngayon na mainit na siya talaga. But, mamayang gabi naman, medyo lalamig pa siya ng konti. Mga at least siguro 15 degrees na possible yung pinakamababa niyan. So, carry pa rin mag-light jacket. Ayun. Bye, Shanghai. 3:28 p.m. guys, and we're finally here sa Shanghai Pudong International Airport Terminal 2. So, doon ako pupunta. Doon na lang ako papasok sa 27. Tapos, let's find our check-in gate. Let's go! Nakapasok na ako guys. Punta tayo doon sa may bay kasi doon yung bay ng China Southern Airlines. Doon tayo mag-check-in. Malawak siya ha. Okay guys, 4:04 p.m. and tapos na ako mag-check-in and then bag drop dito sa China Southern Airlines. So, nasa B yung ano nila. So, ito yung buo. Medyo mahaba yung pila pero mabilis din naman. So, yung departures is nandun. Guys, pumunta pala muna ako dito sa may Bay Cake. Kasi duman ako dito guys sa may Shenzhen Airlines para ko din yung certificate of cancellation ng flight ko nung nakaraan. Kasi kailangan yun guys for the insurance claim. So, syempre try natin mag-file ng claim sa insurance. Baka naman may mabalik sa atin, di ba? So, kaya nga tayo bumili ng travel insurance. Buti mabilis lang. Yun nga lang ang layo ng bay. Nasa baby yung yung check-in counter ng China Southern Airlines while yung Shenzhen Airlines naman guys is nasa K. Grabe, babalik ako doon, tapos doon ako papasok sa departures na malapit sa China Southern Airlines. Let's go. Dito na tayo papasok sa may domestic departures 2. Kasi domestic muna tayo guys. From Shanghai to Guangzhou muna yung flight natin. Mamaya pa yung to Manila. So let's go kasi diretso ata to security check. Guys, tapos na tayo sa security check. By the way, if meron kayong domestic flight guys dito sa China, make sure na yung power bank nyo is may CCC na mark. Kasi if not guys, it will be confiscated during the security check. So our boarding gate is H175. So dito tayo. Sabi pa naman nung sa check-in kanina is malayo daw siya. Follow nyo lang yung signs. So, H175 tayo. So, dito tayo. Actually, guys, magta-train. Nakita ko na sa baba yung train. Papunta nga dun yung H175. Alam nyo ba? Diyos ko, nakakaloka talaga tong si auntie nyo. Nahulog ko during security check yung certificate of cancellation from Shenzhen Airlines. Tapos, nung nag-check na ako after ng security check, hindi ko siya mahanap. Yun pala, nahulog ko siya yung tinatanggal ko yung laptop sa bag. So, buti nung tinanong ko, nakita pa nila. Yun nga lang, naapak-apakan na siya, nakakaloka. So, hopefully tanggapin pa rin yun. Isang copy lang naman pati yun. Diyos ko, Lord! Ang yung dating. Uy, seryoso ba yun? 171. Asan yung 175? Dito. Oh my God. Eh, dito tayo.
Actually guys, nakakuha na ako ng notification na nag-land na yung plane namin and it's being prepared for our flight na. We have time pa naman before ang boarding. H175 is here. Ito. Nandun na yung plane natin guys. First time ako sasakay ng China Southern Airlines. Ayan. Binigyan pala nila ako ng 2 boarding pass kanina during check-in. Yung isa is yung from Shanghai to Guangzhou. And yung isa naman is yung Guangzhou to Manila. Kaso yung isa kong boarding pass, wala pa siyang boarding gate. Later pa ata. Let's go to Guangzhou. Dito na tayo guys sa loob ng aeroplano. Nakaupo na tayo. I'm at 32A. Dito na lang, malapit lang siya dun sa entrance. Akala ko nga sa dulo pa eh. Yan. Okay naman. Carry lang ang leg ko. Yung ganito na buttons. Naman siya. Flight time natin to Guangzhou is 2 hours 35 minutes. So darating tayo doon ng 8:55 p.m. If aalis yung plane ng saktong 6:20 p.m. then if makakapag-flight tayo ng 6:20 p.m. Ayun. Tapos yung next flight ko guys is around 11 something pa. So meron akong at least 3 hours ata na layover doon sa Guangzhou. So I think enough time naman siya for transfer. So let's go. I'm super tired na guys. Gusto ko na matulog. Update, 9:50 na, naka-deplane na kami. Dito na kami sa Guangzhou International Airport now. Kailangan ko guys mag-transfer. Ayun, international transfer. Follow lang natin yung sign. Actually guys, malaki yung Guangzhou Airport. Let's just follow for now yung international transfers. Grabe guys, yung antok ko. Halos nakatulog lang ako sa flight. Nagtanggal na ako ng contact lens para makatulog ako ng maayos. Doon yung carousel for the baggage. Pero sa Manila ko na kasi guys makukuha yung baggage ko. Yung check-in baggage ko. So dire-diretso lang tayo sa international transfer. Buti nga para at least hindi ka na magko-collect and recheck. Kasi sobrang hassle nun, especially if you have like a short transfer time. Oh my God. Pagod na ako, chart. Ang laki ng guys, ng Guangzhou Airport. Oh my God. Grabe. Kasi di ba galing tayo ng domestic ngayon kung mag-international transfer tayo, habi lang nilalakad ko. Papunta dun sa international departure. So, OMG. Kaya natin to. Diretso na tayo guys. Dumano ako dun sa transfer desk kasi hiningi ko lang yung boarding gate. Hindi na tayo dadaan sa physical check-in. Kasi naka-check-in naman na tayo. Wala nga lang boarding gate yung binigay nila na boarding pass kanina. So, diretso na tayo sa Immigration and Customs. Guys, update, nandito na pala tayo sa boarding gate. Actually, kanina pa ako dito pa ikot-ikot lang. And super aga pa kasi. But anyways, ito na yung boarding gate namin. Gate 154. Ayan, bound for Manila. Yung flight pa namin is 11:45 p.m. guys. And yung boarding time pa is 11:05. And it's just 10:08. Mahaba-haba pa yung oras guys na antayin. So, doon lang ako mag-aantay ng boarding. Kasi wala naman akong gagawin. Yung ibang shops dito close na, same with mga kainan. Although may mga souvenir shops naman na bukas pa guys. Pero yun, okay na, nakabili naman na ako. Upo na lang, tapos let's wait for our flight. And that's it for my Shanghai vlog series. This has easily been my favorite solo trip so far and I'm so grateful I got to share it with you guys. I hope these videos helped you plan your own trip or inspired you to visit Shanghai, China someday. If you have any questions about this trip, feel free to leave a comment or send me a message. And if you enjoyed this series, please don't forget to like, subscribe, and follow me on my social media accounts. Thank you so much for watching and I'll see you in my next adventure. Bye! So I never leave.